Masarap na buchi na hindi tinipid sa palaman at malambot pa rin hanggang sa kinabukasan. Tara, lutuin natin yan. Wala ka bang ube? Walang problema, basta meron kang kamote. Meron nga ako ditong nilagang kamote at nagbukod na ako ng kaunti na gagamitin ko para sa dough mamaya. Eto namang natira ay dinurog-durog ko gamit lamang ang kutsara at tinidor. Naglagay din ako ng 3 tablespoon na condensed milk. Pagkatapos ay hinalo ko muna itong mabuti bago ko idagdag ang 1 teaspoon na ube flavoring. Kailangan durog na durog yan para hindi mahirap ipalaman sa buchi natin mamaya. At pagkatapos nga maglagay ng ube flavoring ay haluin natin itong mabuti hanggang sa siya ay magmukha ng ube halaya. O, diba magic? Meron ka ng ube halaya. Gawin naman natin ang dough. Ito nga ay pinaghalo-halong glutinous rice flour, nilagang kamote, asukal, asin, mantika at maligamgam na tubig. Ang paglalagay ng tubig ay paunti-unti lamang upang hindi masobrahan ang ating mixture. Masahin lamang natin ito hanggang sa maging ganito na ang itsura. Gumamit ako ng 1 tablespoon panukat para sa ating buchi para pare-pareho ang size na kalabasan. Ang ginamit ko ngang palaman ay yung ginawa nating ube kanina at naglalagay din ako ng keso para mas malinamnam. Kapag nga naisila natin itong mabuti ay ididip lang ng kaunti sa tubig bago pagulungin dito sa ating mga sesame seeds. Nagpainit na nga rin ako ng mantika dito sa aking vintage na kawali bago ko isinalang ang mga buchi. Kapag nga medyo golden brown na at lumutang na, ibig sabihin ay luto na. Tingin pa nga lamang ay nakakatakam na itong ating ube cheese buchi. Kaya ano pang hinihintay mo? Magluto ka na rin ito. Thank you for watching. God bless everyone.